Nasawi ang isang batang 7 taong gulang na hinihinalang natuklaw ng ahas sa Caloocan. Dehydration ang nakasaad na sanhi ng pagkamatay sa kanyang death certificate. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Puno pa raw ng pangarap ang 7 taong gulang na si James Abarabar na taga Bagong Silang, Caloocan. Pero maaga itong natuldukan matapos mamatay ang bata dahil umano sa tuklaw ng ahas sa kanilang bahay. Kapag nangangarap po siya, hindi lang para sa sarili niya. Lahat kami damay. Sabi niya, ma, gusto kong makita sa TV. Pero bakit ganun? Nakita nga siya pero patay na siya. Magkatabi pa raw natutulog sa sahig si James at ang kapatid niya nang mabilisan silang pinalabas ng bahay ng nanay nila matapos mapansin ang gumagalaw na ahas sa may pintuan. Kalaunan, may iniinda na raw na sakit ng tiyan si James. Sabi niya, sakit ng tiyan ko, ma, tulungan mo ko. Tapos yung tumawag po ako sa asawa ko. Sabi ko, yung anak mo, sabi ko, nagdidiluryo, namumutla na. Sabi ko, masakit daw tiyan niya. Tapos uhaw na uhaw siya. Tapos yung sukas na ng suka. Tapos sabi ko sa kanya, nak, halika na, nak, punta na tayo sa ospital. Makalipas ang ilang oras na itakbo sa ospital si James, pero idineklara na siyang dead on arrival. Base sa death certificate ng bata, sakit ng tiyan at dehydration ang dahilan ng pagkamatay niya. Huli na raw nang mapansin nila na may sugat sa kamay si James dahil umano sa tuklaw ng ahas. Ang ama ni James nasa trabaho raw noon kaya hindi na niya naabutang buhay ang kanyang anak. Iyak po ako ng iyak. Sama ng loob kasi ganun po na nasa malayo ako nung nawala siya. Hindi ko man lang nasilayan. Patawarin mo ako. Kung hindi ako umabot, hindi kita nakita, hindi kita niyakap sa huling pagkakataon. Sobrang sorry talaga, nak. Nahuli at napatay ng kapitbahay nila ang ahas malapit sa bahay nina James. Hindi patukoy kung anong klase at kung may kamandag ang naturang ahas. Bihira lang daw ang ganitong pangyayari sa barangay. Gayunpaman, mas maghihigpit daw ang pagbabantay ng barangay para maiwasan na mangyari ito muli. Paigtingin pa po namin yung pagbabantay sa mga ganyang senaryo para maiwasan hanggat maaari yung sa atake ng ahas sa mga tao. Lagi namin pinapaalala sa kanila na tuwing tulad yan, tumataas ang ilog, hindi may iwasan, may umaahon na mga ganyan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga ilegal na pogo si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, na inaresto dahil sa pagiging undesirable alien. Kwinestyon ni Senadora Risa Ontiveros ang pagkatao ni Yang dahil sa pagkakaroon niya ng iba't ibang pangalan sa ilang dokumento at ID nito sa Pilipinas. Pinuna ni Ontiveros na Misamis Oriental ang nakalagay na lugar ng kapakanakan sa birth certificate ni Yang. Kahit kinumpirma ni Yang na pinanganak siya sa Hokkien o Fujian Province sa China. Sa tulong ng isang translator o interpreter, pinaliwanag ni Yang sa wikang Mandarin na lolo niya ang tumulong sa kanya na makakuha ng birth certificate sa bansa noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Ginawa raw yon ng kanyang lolo para matulungan siyang makapagpatayo ng mga negosyo dito sa bansa. Nang tanungin naman tungkol sa kanyang negosyo, itinanggi ni Yang na may kaugnayan siya sa mga pogo ngayon. Pero dati raw ay may nakatransaksyon siyang isang kumpanya na para sa pagpaparenta ng isang condo unit. Hindi direktang sinagot ni Yang kung siya ang presidente ng Oro One Corporation, pero sinabi niyang may tinulungan siya noong kumpanya na hindi na niya maalala ang pangalan para makakuha ng permit at posibleng doon nasangkot ang kanyang pangalan. Nagpapatuloy pa ang pagdinig kung saan naroon din si dismissed Mayor Alice Guo. 7 kapwa akusado ni dismissed Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking ang iniharap ng NBI kahapon. Giit ng ilan sa kanila, nagtitinda sila sa palengke at hindi raw nila naging kanegosyo si Guo. Balitang hatid ni June Veneracion. Mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, kung saan solo niya ang selda, kama, electric fan at banyo. 43 ang kasama ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa 45 square meter na selda sa female dormitory ng Pasig City Jail. Bago siya ilipat, may nakita pa ang mga doktor ng PNP na hinihinalang impeksyon sa kaliwang baga ni Guo. Sa lab test, negatibo si Guo sa TB, kaya inilipat na sa regular na selda na 9 na inmate lang dapat ang kapasidad. May motion ang kampo ni Guo para manatili sa PNP Custodial Center dahil sa banta umano sa kanyang buhay.
Pero sa utos ni Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Annilyn Medis Cabelis, moot o wala ng saysay ang motion dahil nailipat na si Go sa Pasig City Jail. Gaya ni Go, naharap din sa kasong qualified human trafficking ang 7 itinuturong incorporator ng 2 bogus umano na kumpanya ni Go na may kinalaman sa Pogo. 5 sa kanila ang unang sumuko sa NBI Central Luzon Regional Office noong 1 linggo. Lumutang sa NBI ang 2 pa. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. Inilipat na sila sa NBI Detention Facility sa NBP compound sa Muntinlupa. 4 sa kanila nagpakilalang tindera lang sa palengke sa bayan ng Concepcion. Hindi po namin alam. Wala po kaming alam. Yung Concepcion, katabi lang ng Banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng lending. Malamang doon sila lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo hindi sila kilala ni Mayor Goo. Giit naman ng 2 pang sumuko, nagamit lang sila at ang nagpapirma raw sa kanila, kapatid ng itinuturo ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Takot na po kami sa seguridad po namin. Hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Paliwanag naman ang itinuro ng NBI na presidente umano. Kakilala nga niya si Go dahil nakasama niya ito sa isang proyekto ng probinsya. Pero hindi raw siya sangkot sa trafficking at nag-invest lang siya sa isang kumpanya. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. Hindi po si Mayor Alice Go, dismissed Banban Mayor Alice Go ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nakakabasa, nakakasulat. Sakali magboluntaryo ang mga sumuko para maging testigo. Para ma-discharge as state witness, kailangan you must appear at the least guilty. Ayun, yung sinasabi nila na nagamit lamang sila, maaaring ground yan. Sa 14 na kapwa-akusado ni Alice Go sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, 7 ang at large pa rin. Yung mga karamihan Chinese ang at large pa. Pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Day 2 ng Tigil Pasada, nagkilos protesta ang ilang miyembro ng Manibela sa Monumento Circle sa Caloocan. Pasado alas 7 ng umaga nang pumwesto roon ang mga sumaling tsuper at operator. Patuloy ang panawagan nila sa gobyerno laban sa Public Transport Modernization Program na kikitil daw sa kanilang kabuhayan. Agad ding natapos ang programa nang mag-alisan ang mga miyembro ng transport group kaninang alas 9 ng umaga. Una nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang commuter ang stranded sa unang araw ng transport strike kahapon. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.